Naranasan mo na bang maramdaman na matalino at kontrolado mo ang lahat, tapos bigla kang nasaktan ng isang tao? May nangyayaring hindi inaasahan, at parang bigla na lang naglaho ang linaw ng isip mo. Madaling manatiling makatuwiran kapag payapa ang buhay, pero ang tunay na pagsubok ay ang manatiling matatag kapag gumuho na ang lahat. Dito nagkakaiba ang mga Stoic. Hindi mo kailangang mas magaling o mas talentado kaysa sa iba. Ang kailangan mo lang ay mas maayos na pagtugon. At nagsisimula ito sa isang banayad pero makapangyarihang mental na ugali. Karamihan sa mga tao, hinahayaan ang emosyon na magdikta ng kanilang kilos. Nagiging padalos-dalos, sinisisi ang iba, at paulit-ulit na nauulit ang masasamang gawi. Pero ang mga Stoic, sinasanay ang kanilang sarili. Pinipili nila ang disiplina kaysa drama. Ang Stoicism, isang pilosopiyang isinilang mahigit 2,000 taon na ang nakalipas, ay hindi nilikha para lang pag-aralan. Ito ay para isabuhay. Itinuturo nito kung paano mong mapanghahawakan ang tanging bagay na tunay mong kontrolado, ang sarili mong isipan. Kapag nagawa mo ito, hindi ka lang magiging mas kalmado, kundi mas matalino rin kaysa sa 70% ng mundo na hanggang ngayon ay nalulunod pa rin sa kaguluhan ng emosyon. Ipakikita ng video na ito kung paano ka makapagsisimula, at kapag nagawa mo na, baka hindi mo na muling makita ang kahirapan sa parehong paraan. Bitawan mo ang hindi mo kayang kontrolin. Ang matatalinong tao, hindi umaasa na magiging maayos ang lahat sa buhay. Sa halip, sinasanay nila ang sarili nilang tumibay. Alam nilang ang pagsubok kontrolin ang mundo sa paligid nila ay parang paghahabol sa hangin. Imposible at walang saysay. Pero ang paghahari sa sarili nilang reaksyon, laging posible. Hindi nila sinasayang ang oras sa pagrereklamo tungkol sa mahihirap na tao, pabago-bagong panahon, o pagbagsak ng merkado. Kumikilos sila ayon sa kaya nilang gawin, at nagsisimula iyon sa pagsasanay ng isipan, kahit sa maliliit at karaniwang hindi pinapansing sandali. Isipin mong may 2 taong naipit sa trapik. Yung isa, binabagsakan ang manibela, minumura ang langit, at niluluto ang sarili sa inis. Yung isa naman nagpatugtog ng podcast, huminga ng malalim, at tinuring ito bilang ehersisyo ng pasensya. Parehong sitwasyon, magkaibang resulta sa pag-iisip. Hindi mas matalino ang pangalawa dahil mas marami siyang nabasa, kundi dahil pinili niyang ilaan ang kanyang enerhiya sa kung saan ito may halaga. Papaloob, hindi palabas. Itinuro ng mga Stoic na bawat abala, inis o hamon ay parang mental na pagbubuhat. Walang resistance, walang panloob na lakas. Isang simpleng kaugalian ito sa pag-iisip na bihirang isinasagawa. Gawing senyales ang bawat abala. Panahon na para magsanay. May naninira sa'yo? Maganda, pagkakataon iyan para manatiling kalmado. Biglang hindi natuloy ang mga plano mo? Maganda rin, pagkakataon iyan para mag-adjust at hindi mainis. Isipin mong simula ng araw, hindi sa pag-asang sana maayos ang lahat, kundi sana may matutunan ako ngayon. Bigla, parang wala nang makapagpapayanig sa'yo. Balikan mo ang nakaraang linggo. Ilang beses kang nainis sa mga bagay na wala ka namang kontrol. Gaano karaming enerhiya ang nasayang mo sa pag-angal o pagpapaliwanag. Ngayon, isipin mo kung bawat pagkakataon na yon ay iba ang naging tugon mo. Anong klaseng tao ka na kaya ngayon matapos ang 1 taon? Tingnan mo ang buhay ni Abraham Lincoln. Marami kang matututunan. Hindi siya naging dakila sa pag-iwas sa hirap. Naging dakila siya dahil ginawa niyang hagdan ang bawat pagsubok. Tinukso siya, hinarang, pinagtaksilan pa nga, pero natutunan niyang manatiling kalmado at kumilos ng tahimik. Gaya ng isang panday bato na may tiyaga sa paghugis ng marmol. Ang ganitong katalinuhan ay hindi nagsisigaw,
ito'y tumatagal, parang bakal na hinulma sa apoy. Kaya ngayong araw, pumili ka ng isang maliit na inis. Ingay, mabagal na tao, gutom o pagkaantala, at sa halip na mag-react, obserbahan mo lang. Anong damdamin ang lumilitaw? Kaya mo bang manatiling tahimik sa loob ng 3 segundo at pumili ng ibang tugon? 3 segundo lang. Pero kapag inulit mo iyon ng paulit-ulit, baka hindi mo na makilala ang sarili mo. Walang taong naging mas matalino sa pagbabasa lang. Tumatalino tayo sa pamamagitan ng pagbabago ng pamumuhay, sa pagpili ng kontrol sa sarili kaysa kontrol sa mundo. Ang nakakagulat, kapag nakamit mo na ang kontrol sa iyong mga reaksyon, parang lumalambot na rin ang mundo. At kapag naitaguyod mo na ang katahimikan sa gitna ng pang-araw-araw na banggaan, may lalalim na tanong na lilitaw. Kung ang maliliit na bagay ay kaya ka pa ring pagalawin, paano na lang kapag dumating ang tunay na unos? Ang matalino, hindi naghihintay ng gulo para matuto ng katatagan. Naghahanda sila ng tahimik, at ang tahimik na paghahandang iyon, hindi nakikita at hindi pinapalakpakan, ang siyang nagiging pundasyon ng isang isip na hindi kayang yuguin. Tara, dumako na tayo sa susunod na aral. Sanayin ang sarili sa pinakamasamang maaaring mangyari. Karamihan sa atin ay namumuhay na parang may utang ang buhay sa atin. Isang matatag na trabaho, pag-ibig na panghabambuhay, isang malusog na katawan. Kaya kapag nawala ang mga ito, nabibigla tayo, parang pinagtaksilan tayo ng mundo. Sa labas, 70% ng mga tao ay iniiwasan palang isipin ang kabiguan. Tinuturing nila itong parang salot, hindi dahil umaasa sila, kundi dahil takot silang baka kapag naisip nila ito, ay mangyari nga talaga. Ang mga Stoic, kabaligtaran ang paraan. Tinatapangan nilang tingnan sa mata ang pinakamasamang senaryo, hindi para sumuko rito, kundi para masanay, para makapaghanda, para patibayin ang isipan gaya ng paghahasa ng espada bago pa man magsimula ang labanan. Itinuturo ng Stoicism na ang mga sanay sa pagkawala ay hindi na biktima nito. Iniisip nila ang kamatayan ng isang mahal sa buhay, ang mawalan ng lahat ng pera, o ang mawalan ng dangal. Paulit-ulit nilang inuulit ang ganitong senaryo sa isipan para kapag dumating ang tunay na dagok, hindi sila matitigilan. Napagdaanan na nila ito sa isip. Habang ang iba ay bumabagsak, sila ay nananatiling nakatayo. Hindi ito mahika. Ito ay pagsasanay. Isipin mo ito. Kinabukasan, paggising mo, nalaman mong nawalan ka ng trabaho. Karamihan ay matataranta, magagalit at lulubog sa takot. Pero kung isa ka sa mga taong minsan kada buwan ay nagtatanong ng, paano kung mawalan ako ng trabaho bukas? Iba ang magiging tugon mo. Hindi mo hinintay ang krisis bago mag-isip. Dinaanan mo na ito sa isipan. Hindi ito simpleng mental trick. Isa itong psychological immune system. May isang ina na nawalan ng 3 taong gulang na anak sa isang aksidente. Sa mga sumunod na buwan, hindi siya sumigaw o nalunod sa galit. Nasaktan siya, oo, pero hindi siya gumuho. Bakit? Dahil sa loob ng maraming taon, tuwing pinapanood niya ang anak niyang natutulog, tinatanong niya ang sarili, kung mangayon ang huli kong beses na makita siya, kakayanin ko ba? Hindi nito pinahina ang pagmamahal niya. Lalo lang niyang pinahalagahan ang bawat sandali. At nang dumating ang hindi maisip-isip, hindi bumigay ang kanyang isipan, matagal na itong tahimik na naghahanda. Hindi nagtuturo ang Stoicism ng pagiging pesimista. Itinuturo nito ang pagiging gising. Walang pantasya, walang mapagpalubag loob na kasinungalingang magiging maayos din ang lahat. Dahil baka hindi nga. Sa halip na ipagdasal ang katahimikan, ang Stoic ay nagsasanay upang mabuhay sa gitna ng unos, gaya ng mga bombero na hindi lang natutong gumamit ng hose,
kundi gumagapang sa mausok na silid upang manatiling kalmado kapag totoong may apoy na. Magsimula ka sa simpleng bagay. Tuwing gabi bago matulog, pumili ka ng isang bagay na ayaw mong mawala. Isang tao, isang pangarap, isang pagkakataon. Isipin mong nawala ito ngayon. Tanungin ang sarili, paano ako tutugon? Anong bahagi ng sarili ko ang mananatili? Hindi mo kailangang sumagot ng makata. Kailangan lang maging totoo. Hindi nito pabibilisin ang masasamang pangyayari. Tinitiyak lang nitong hindi ka guguho kapag dumating ang mga ito. Sabi sa Biblia, mas mabuti pang pumunta sa bahay ng nagluluksa kaysa sa bahay ng kasayahan, sapagkat ang wakas ng bawat tao ay kamatayan. Dapat itong isapuso ng mga buhay. Hindi nawawala ang sakit sa pagtakas dito. Tumitibay lang tayo kapag hinarap natin ito. Hindi ito sikat na pananaw dahil hindi ito komportable, hindi ito nakaka-inspire, hindi ito madaling tanggapin. Pero totoo ito at kailangan mong pumili. Gusto mo ba ng ginhawa o isang sandata kapag binayo ka ng buhay? Kung nandito ka pa rin, ibig sabihin pinili mo ang katotohanan kaysa sa pag-aaliw. At iyon ang unang hakbang tungo sa pagiging mas matatag kaysa sa karamihan. Pero hindi sapat ang maging handa sa pagkawala. Kapag dumating na talaga ito, ang mahalaga ay hindi kung ano ang nangyari, kundi kung paano ka tutugon. Sa pagitan ng suntok ng buhay at ng tugon mo, laging may maliit na espasyo. At sa espasyong iyon, maaari mong bawiin ang iyong kapangyarihan. Tuloy tayo sa susunod na aral. Huminto sa pagitan ng stimulus at tugon. May isang bagay na humuhubog sa karamihan ng iyong mga desisyon at malamang hindi mo ito namamalayan. Ang iyong mga reflex. Madalas sinasabi ng mga tao na galit sila dahil sa isang tao, malungkot dahil sa isang bagay, o takot sa isang posibleng mangyari. Pero sa totoo lang, karamihan ay namumuhay sa autopilot, parang kotse na walang preno. May kumalabit sa kanilang emosyonal na manibela at bigla silang liliko. May bumusina at bibilis sila. Pero natanong mo na ba ang sarili mo? Pinipili ko ba talaga kung paano ako tutugon o hinihila lang ako ng sunod-sunod na walang malay na reaksyon? Itinuro ng mga Stoic na sa pagitan ng stimulus at tugon, may puwang. At sa puwang na iyon naroon ang iyong kalayaan. Ang kalayaang hindi maging alipin ng damdamin. Ang kalayaang pumili ng tugon na hindi mo pagsisisihan. Ang kalayaang kumilos bilang iyong tunay na sarili. Hindi lang bilang produkto ng instinct. May ikukwento ako sa iyo at baka sulit ito ng ilang minuto ng iyong oras. Kung makita mo ang sarili mo sa kwento, maiintindihan mo kung paanong 3 segundo ng katahimikan ay kayang baguhin ang isang buhay. Tungkol ito sa isang lalaking ang pangalan ay Ethan. Isang araw, sa gitna ng isang pulong, pinagalitan siya ng kanyang boss sa harap ng lahat dahil sa isang pagkakamaling hindi naman niya ginawa. Lahat ng mata nakatingin sa kanya. Parang nagsiklab ang kanyang ego, parang tubig na tumalsik sa kumukulong mantika. Lahat ng boses sa isip niya sumisigaw, "Lumaban ka, magsalita ka, huwag kang manahimik." Bumukas na ang bibig niya, pero huminto siya. 3 segundo, 3 segundo lang. Hindi dahil gusto niyang magmukhang mas mabuting tao, kundi dahil naalala niya ang isang bagay. Ang instinct ay gustong manalo, ang karunungan ay gustong umunawa. Pagkatapos ng meeting, kinausap ni Ethan ang boss niya. Napag-alaman nilang galing pala sa luma at maling ulat ang impormasyon. Hindi siya ang may sala. Tumahimik ang boss at kalaunay humingi ng paumanhin. Kung sumagot agad si Ethan, maaring tama siya. Pero baka nawala ang respeto. Dahil sa 3 segundo na iyon, napanatili niya ang kanyang pagkatao at dignidad. At sa sandaling iyon nagsimula ang isang mahalagang kasanayang pang-adulto.
ang kakayahang ipagpaliban ang reaksyon. Pwede mo itong simulan ngayon. Walang kailangan na kurso o libro, kamalayan lang. Sa susunod na pagkakataon na sumiklab ang emosyon, siguro sa gitna ng pagtatalo, kapag may nainsulto sa'yo, o kapag ikatlong beses nang nabuhusan ng anak mo ang mesa, abangan mo ang mga senyalis, bilis ng tibok ng puso, paghigpit ng panga, pagtaas ng boses. Iyon ang hudyat. Idikit mo ang hintuturo sa iyong pulsuhan. Isang lihim na senyas na ikaw lang ang nakakaalam ng kahulugan. Huminto. May pagpipilian ka. Walang nakakakita pero sa loob mo, may tapang kang ginawa. Humiwalay ka sa iyong impulse. At heto ang magandang balita. Habang paulit-ulit mong ginagawa ito, mas madali mong makikilala ang ganitong sandali. At sa puntong yon, hindi ka na pinapagalaw, ikaw na ang may hawak. Nabubuhay ka na hindi dahil nadadala ka ng emosyon, kundi dahil may layunin ka sa bawat kilos. Hindi para maging malamig o manhid, kundi para maging mahinahon, malinaw, at may direksyon. Isang taong hindi basta-basta natitinag. Iyan ba ang gusto mong maging? Ang mga tunay na matalino ay hindi dahil alam nila ang lahat. Matalino sila dahil mas kaunti silang tumutugon, mas maayos silang pumipili, at mas gising silang namumuhay. Kung sisimulan mo ang pagsasanay sa simpleng 3 segundong paghinto na ito, naiiba ka na agad sa karamihan. At kung ang mga sinabi ko ay may naantig sa loob mo, kung naramdaman mong mas lumalalim, mas tumitibay, mas humihina ang alon ng emosyon, inaanyayahan kitang manatili sa espasyong ito. Dahil sa tuwing kailangan mong maalala, andito lang ako para ipabulong ang isang katotohanan. Ang karunungan ay hindi galing sa mabilis na pagtugon, kundi sa pag-alam kung kailan dapat huminto. Questionin ang lahat, pati ang sarili mo. May isang tahimik na ugaling pangkaisipan, banayad at hindi napapansin ng iba, pero napakalakas ng epekto. Hindi ito makikita ng mga nasa paligid, pero ang mga may ganitong kakayahan ay mas mabilis kumilos, mas malinaw mag-isip, at hindi madaling malinlang. Hindi nila tinatanong, bakit ito nangyayari sa akin? Bagkus, ang tanong nila ay, ano ang hindi ko naiintindihan? Hindi ito pagbabalat kayo ng pagsisisi sa sarili. Isa itong kusang paghinto, isang hakbang paatras sa isipan, kalma at eksakto. Parang taong inaayos ang lente ng kamera. Kapag malabo ang larawan, hindi nila sinisisi ang tanawin, inaayos nila ang focus. Ang mga matalas mag-isip ay hindi basta natatali sa unang impresyon. Itinuro ng mga Stoic na ang unang emosyon ay likas na reaksyon lang. Pero ang kwentong isinasalaysay mo sa sarili mo pagkatapos, doon nagsisimula ang pagbaluktot ng katotohanan. Bawat isa ay may dalang mga mental model tungkol sa sarili, sa ibang tao, at kung paano dapat mangyari ang mga bagay. Karamihan sa mga modelong ito ay may lamat, galing sa pagpapalaki, luma at dinasuring paniniwala at paulit-ulit na ugali. Ang matatalino hindi kinakapitan ng mga modelong ito. Isa-isa nila itong binabaklas. Parang abstract, heto ang imahe. May kasamahan kang pumuna sa iyo sa isang meeting. Ang unang reaksyon mo ay baka depensiba, nagpapaliwanag, nagagalit, nasasaktan o nagmamalaki. Pero kung hihinto ka at magtatanong, teka, baka may hindi ko lang naintindihan, nagbabago ang lahat. Ang tanong na iyan ay hindi nagpapahina sa iyo. Itinataas ka nito sa mas mataas na pananaw kung saan mas malawak ang nakikita mo kaysa sa mismong sandali. Halimbawa si Ben nakatira sa Manchester. Dati palagi niyang iniisip na walang taong tunay na nakakaintindi sa kanya. Sa mga relasyon, pakiramdam niya'y malamig at walang pakialam ang mga tao. Paulit-ulit siyang nagkukwento ng may pagkatalo. Pero sa ilalim ng lahat ng iyon, may laging inip at inis.
Hanggang isang araw bago umalis ang huli niyang matalik na kaibigan, sinabi lang nito, "Wala namang nananakit sa'yo. Ayaw mo lang talaga tingnan ang sarili mo." Natigilan si Ben. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi siya sumagot. Umupo lang siya, tahimik, at tinanong ang tanong na matagal na niyang iniiwasan. Paano kung ako ang problema? Simula ng gabing iyon, nagsimula si Ben sa isang simpleng gawain. Bawat gabi, isinusulat niya ang mga sitwasyong nagdulot ng negatibong emosyon. Sa bawat isa, sinusulat niya ang posibleng ibang paliwanag. Hindi dahilan, kundi ibang pananaw na hindi pa niya naisip. Pagkalipas ng 6 na buwan, mas magaan na ang kanyang mga relasyon. Hindi dahil nagbago ang ibang tao, kundi dahil tumigil siya sa pagbibigay ng label sa lahat ng bagay at naglakas loob na kwestiyunin ang sarili. Hindi mo kailangang hintaying may lumayo bago mo matutunan ito. Pwede mong simulan ngayong gabi mula kay Ben. Subukan mo ito. Isulat ang isang bagay na tiyak ka kanina. Isang paghusga, paniniwala o konklusyon. Sa ibaba, isulat mo kung paano ito maaring maging mali. Hindi mo kailangang tamaan agad. Ang mahalaga, masanay kang mamuhay sa ideya na maaring mali ka at tanggapin iyon bilang lakas, hindi kahinaan. Ang ugaling ito ay hindi nakakaakit sa panlabas, parang pagpunas ng salamin bawat umaga. Walang nakakita sa ginagawa mo, pero mararamdaman ito sa paraan ng iyong pananalita, pagkilos, at pagharap sa mga sitwasyong kinatatakutan ng iba. Kapag natutunan mong hindi matakot sa salamin ng sarili mo, mas mabilis kang natututo, mas malalim kang umuunawa sa tao, at mas totoo kang namumuhay dahil hindi ka na nakulong sa ilusyon mong ikaw ang laging tama. Huwag magmadaling bigyang label ang mga bagay bilang mabuti o masama. May mga araw na natapon mo ang kape mo, nahuli ka sa meeting, at nawala pa ang koneksyon sa gitna ng tawag. Agad mong iniisip, ang pangit ng araw na to. Pero sa totoo lang, mga pangyayari lang yan hanggang sa bigyan mo sila ng pangalan. At kapag pinangalanan mo na ang araw, ang pangalan na yon ang nagiging totoo. Nainis ka, nawalan ng focus, at naging eksakto kung ano ang inakala mong mangyayari. Sa pilosopiyang Stoic, walang masamang araw o mabuting araw. Mayroon lang mga pangyayari at ang tugon mo sa mga ito. Karamihan sa mga tao ay mabilis magbigay ng kahulugan, swerte, malas, maganda, pangit. Pero hindi ang pangyayari ang bumubuo ng realidad mo, kundi ang label na ibinibigay mo. Ang label na yon ang humuhubog sa emosyon mo, umaakto sa kilos mo, at naghahangga sa pananaw mo. Hindi ganito ang reaksyon ng isang stoiko. Humihinto siya, nagmamasid, at nagtatanong muna bago tumugon, ano ba talaga ito? Sa pagitan ng paghinto na yon, may puwang para sa karunungan. Hayaan mong ikwento ko ang isang istorya. Sulit itong pakinggan dahil baka ikaw na rin yan nang hindi mo namamalayan. Si James, 35, nagtatrabaho sa marketing. Isang araw nakatanggap siya ng email mula sa kanyang boss. I-reassess natin ang role mo sa susunod na quarter. Binasa ni James ito at agad natakot. 3 label agad ang tinatak niya sa isip. Tatanggalin na ako, hindi ako magaling, at wala nang tiwala sa akin ang boss ko. Hindi siya nakatulog nung gabi. Sa mga sumunod na araw, bumaba ang performance niya. 3 linggo pagkatapos, nakatanggap siya ng warning. Not dahil sa email, kundi dahil sa gulong siya mismo ang nagsimula sa mga palagay niya. Kalaunan ng pag-aralan niya ang Stoicism, napagtanto ni James na kung inisip lang niya, hindi ko pa ito ganap na nauunawaan, kailangan kong linawin, baka iba ang naging resulta. Kita mo kung paano ito gumagana. Ang isang papuri maaring magdulot ng pagiging kampante. Ang isang puna
maaring magtulak sa iyo na umunlad. Kahit anong pangyayari, gaano man kaliit o kalaki, pwedeng maging biyaya kung pipigilan mong agad-agad itong lagyan ng label. Hindi hati ang mundo sa itim at puti, binubuo ito ng milyong anyo ng kulay abuhin. Ang matalino, hindi takot sa kulay abuhin. Natututo siyang mabuhay dito upang makita ng mas malalim, hindi lang basta mag-react sa ibabaw. Kung gusto mong matutunan ng ganitong ugali, hindi mo kailangan ng malaking pagbabago sa buhay para magsimula. Simulan mo sa maliit. Kapag may nahuli, huwag agad isipin, wala siyang respeto sa oras ko. Kapag may kliyenteng tumanggi, huwag agad isipin, bigo ako. Sa halip isipin mo, baka may hindi pa ako alam. Hindi ko pa nakikita ang buong kwento. Sa bawat pagkakataong humihinto ka bago tumugon, binibigyan mo ng puwang ang isipan mo na kumilos mula sa linaw, hindi mula sa likas na reaksyon. Hindi natin mapipigilan ang buhay sa pagbato ng mga pagsubok sa atin, pero kaya nating pigilan ang paglalagay agad ng label sa bawat pagsubok sa oras na dumating ito. Ang paghintong iyon, ang isang paghinga, ay isang kalamangan na bihira sa iba. Maraming taong mahilig magbasa, magsalita, at magmarunong. Pero kung pareho pa rin ang reaksyon nila sa lahat ng bagay, ang kaalaman nila ay palamuti lang. Kung nakarating ka na sa puntong ito, kalahati ng landas ay nalakaran mo na. Kabilang ka na sa iilang may tiyaga para sa tunay na karunungan. Huwag kang tumigil. Ang bawat bahagi na susunod ay may bagong kasangkapan, bagong perspektiba. Kapag pinagsama-sama mo ang lahat ng ito, hindi lang mababago ang pag-iisip mo, mababago rin ang paraan mo ng pamumuhay. Magpatuloy ka. Naghihintay ang buong larawan. Laging tandaan, mamamatay ka rin isang karaniwang umaga, nagising ka, tumingin sa telepono, nag-check ng notifications, umorder ng kape, binuksan ang laptop, at nagsimula na naman ang isang araw, eksaktong kapareho ng kahapon. Pero isipin mong may bumulong sa'yo. Bukas, mamamatay ka. Biglang nagbabago ang lahat. Yung hindi pa nababasang email, hindi na mahalaga. Yung away kahapon, hindi na karapat-dapat pag-isipan at bigla mong gustong tawagan ng mga magulang mo. Gusto mong maglakad ng walang telepono. Gusto mong tignan ng totoo ang taong mahal mo. Yan ang kapangyarihan ng memento mori, ang paalalang mamamatay ka rin. Hindi ito para pasamain ang loob mo, kundi para gisingin ka. Karamihan sa tao, hinahatak ng kung ano-anong walang saysay. Drama online, tahimik na kompetisyon sa trabaho, mga social gathering na walang may gustong puntahan. Pero ang mga taong may alaala ng kamatayan ay namumuhay ng iba. Para silang taong nasa disyerto na may isang bote lang ng tubig. Bawat patak ay mahalaga. Hindi nila hinahayaang mapuno ang isipan ng walang kwentang pagtatalo. Hindi sila nagsasayang ng oras sa inggit. Hindi nila ipinagpapaliban ang mahihirap, pero mahalagang gawain. Ang kamatayan ang nagpapalinaw sa kanila, parang malamig na tubig sa mukha. Walang espasyo para sa kalituhan. Ang totoo, karamihan sa atin ay hindi naman namumuhay ng mali. Namumuhay lang tayong bulag. Inilulubog natin ang sarili sa trabaho, nilulunod sa balita, at tinatago sa mga routine kasi iniisip nating marami pa tayong oras. Pero alam mo ba kung gaano pa karami ang oras mo? Kung hindi mo alam, bakit mo ito ginagamit na parang walang hangganan? Ang tunay na matalino, hindi lang nagtatanong ng ano ang ginagawa ko, kundi pati bakit ko ito ginagawa. At ang pinakamakapangyarihang tanong, kung ito na ang huli kong pagkakataon na gawin ito, gagawin ko pa rin ba ito sa parehong paraan? Isang pagkain kasama ang kaibigan, isang yakap, isang tawag, isang tahimik na sandali. Ang kamatayan, kapag malinaw mong tinititigan,
ang pinakamagandang salaan. Huwag mong isipin na ang memento mori ay isang madilim na babala. Isa itong lente na nagpapalinaw ng buhay. Ipinapakita nito kung ano talaga ang mahalaga at ang lahat ng iba pa ay nagiging ingay sa likod. Kapag nakita mo ang buhay sa ganitong paraan, hindi mo na kinatatakutan ng kamatayan. Ang kinatatakutan mo ay ang masayang ang buhay. Ang kinatatakutan mo ay ang ibigay ang oras mo sa mga bagay na hinding-hindi mo pipiliin kung alam mong malapit na ang wakas. Subukan mong gawin ang isang bagay na simple pero makapangyarihan. Bago ka gumawa ng kahit anong desisyon, kung babasahin mo ito o magti-TikTok, kung magpapaliwanag ka o palalagpasin, itanong mo sa sarili mo, kung 1 linggo na lang ang natitira sa akin, gagawin ko pa ba ito? Isang tanong lang yan, pero pinapuputol nito ang ingay at inilalantad ang mahalaga. Gagawin kang mas matalino kaysa sa 70% ng tao, hindi dahil mas marami kang alam, kundi dahil mas kaunti kang nalilinlang. Kapag malinaw mo nang nakikita ang buhay, may bagong kapangyarihang lumilitaw, ang tapang na harapin ang sariling pagkakamali. Hindi mo na kailangang magpakaperpekto o laging tama. Mapapansin mo lang, nagkamali ako, at babaguhin mo agad. Walang palusot, walang pag-antala, dahil kapag dumating ang wakas, ang pinakamasakit na pagsisisi ay hindi ako nabuhay ng sapat, kundi masyado akong naging matigas ang ulo ng napakatagal. At iyan ang susunod na aral. Aminin kapag nagkamali ka at mabilis na magbago. Hindi tinuturuan ka ng stoicism na laging tama ka. Tinuturuan ka nitong maging totoo. At ang pagiging totoo, kailangan ng tapang, yung tapang na kayang sabihin ng kalmado, nagkamali ako. Hindi kailangan parusahan ang sarili, pero wala ring puwang para sa pagtanggi. Sabi ni Marcus Aurelius, kung may makakapagpatunay na mali ako at maipapakita ang pagkakamali ko sa anumang iniisip o ginagawa, masaya akong babaguhin iyon. Kasi ang hinahanap ko ay ang katotohanan, at walang sino man ang nasaktan dahil sa katotohanan. Hindi lang ito magarang pahayag, ito ay kasangkapan para mabuhay. May kwento ako, hindi tungkol sa moral, kundi aral sa pagtitiis at pagbangon. Si Jack ay isang software engineer sa New York. Matalino, tiwala sa sarili, at medyo mayabang. Sa isang malaking proyekto, ipinilit niya ang direksyon na ayaw tanggapin ng grupo. Ipinaliwanag niya ito sa mga pinuno, sinobrahan pa sa code, at pinilit patunayan na siya ang tama. 3 linggo ang lumipas, bumagsak ang sistema, umatras ang kliyente, at kinailangang magsimula muli ang buong grupo. Sa isang saradong pagpupulong, tinanong siya ng manager, "Nakikita mo ba kung saan ka nagkamali?" Huminto si Jack at sabi, "Nagkamali ako. Tapos na ako sa pagtatanggol ng ego. Mula ngayon, ipagtatanggol ko lang ang para sa ikabubuti ng produkto." Mula noon, nagbago siya. Hindi sa malaki at dramatikong paraan, kundi tahimik. Mas madalas siyang magtanong, mas maingat makinig, at mas kaunti magsalita. Minsan nagkamali pa rin siya, pero hindi na niya ito tinatanggap bilang personal na suntok. Isang palatandaan na kailangan lang baguhin ang direksyon. Nakakatuwang isipin, doon nagsimulang magtiwala sa kanya ang grupo. Hindi dahil mas madalas siyang tama, kundi dahil mas totoo siya. Ngayon, tingnan mo ang sarili mo. Sa nakaraang linggo, may pagkakataon ba na ipinaglaban mo ang punto mo kahit alam mo sa sarili mo na mali ka? May bagay ka bang alam na dapat mong ayusin pero hindi mo ginawa dahil ayaw mong mawalan? Kung oo, congratulations. Iyan ang pagkakataon mo dahil sa bawat pag-amin mong nagkamali ka ng mabilis at malinaw, napuputol mo ang tanikala sa isip na kadalasan ay suot pa rin ng marami. Gusto mo bang paunlarin ang reflex na, yan? Magsimula dito.
Kapag may sumalungat sa'yo, huwag agad tumalon para makipagtalo. Tanungin, bakit mo yon nasabi? At sa halip na maghanda ng sagot, hanapin ang kahit isang bagay, kahit isa lang, na maaaring tama sila. Kapag nakita mo iyon, sabihin mo agad, hindi ito nagpapahina sa'yo, nagpapalakas ito ng tiwala. Pinapagsanay nito ang isip mo na mas igalang ang katotohanan kaysa sa pride. Hindi ito madaling kasanayan, ito ay mahigpit na disiplina. Ito ang stoicism sa aksyon. Ayusin ang sarili ng mas mabilis kaysa sa pagsubok na ayusin ang iba. Dito ka mabilis kumilos kumpara sa 70% ng tao na nananatili sa pagsisisi, pagtanggi at pag-aayos ng mahihinang argumento. Pero kapag na-master mo ito, may mas mahirap na hamon. Panindigan ng totoo kahit nasalungat ang mundo sa'yo. Kasi hindi lahat ng pagkakamali ay mula sa loob. Minsan, ang mali ay ibinibigay mo ang pag-iisip mo sa karamihan. Kaya, paano ka mananatiling malinaw ang isip sa isang maingay at puno ng pressure na mundo? Gusto kong marinig mula sa'yo. Naranasan mo na bang tumayo ng nag-iisa sa paniniwala mo habang lahat ng iba ay sumasalungat? Paano mo ito hinarap? Ikwento mo sa comments. Baka ito na ang kailangan ng isang tao para manatiling matatag ngayon. Huwag hayaan ang maraming tao ang mag-isip. Para sa iyo, naranasan mo na bang huminto sandali at tanungin ang sarili, ito ba talaga ang pinaniniwalaan ko? O iniipit ko lang to mula sa ibang tao? Parang flyer na nilusot sa bulsa mo nang hindi mo namamalayan. Sa mundong laging pinakamalakas at pinakamabilis magsalita ang karamihan, ang mag-isip ng iba ay hindi lang mahirap, parang mali pa nga. Pero tinuturo ng stoicism ito, huwag kailanman hayaang ang karamihan ang mag-isip para sa'yo. Maaring sila ang nagtatakda ng uso, pero hindi nila dapat kontrolin ang isip mo. Tingnan mo sa paligid. Sa mga meeting, madalas pumapayag ang mga tao sa pinakaligtas na plano kahit mali ito. Sa mga social gathering, sabay-sabay na tumatawa sa paulit-ulit na biro at nagbabahagi ng mga opinyong mababaw lang kasi ganyan lang talaga. Sumusunod ka para makisama at kalaunan, nakakalimutan mo na kung ano ang pakiramdam ng tumayo ng mag-isa sa isang ideyang tunay na iyo. Hindi dahil pumayag ka, kundi dahil tumigil ka ng magtanong. Ang isang stoic ay hindi lumalaban sa karamihan para maging rebelde. Tumatanggi lang siyang ipagpalit ang kaluluwa niya para sa pagsang-ayon ng iba. Namumuhay sila ng may paninindigan, hindi parang layag na sumusunod lang sa hangin. At yung paninindigan na yan, yung kaloob-looban, ay isang bagay na hindi kailanman nabubuo ng 70% ng tao. Kung naranasan mo nang magsalita ng totoo sa isang silid na puno ng katahimikan o pagtutol, alam mo ang pakiramdam, kumakabog ang puso, nanginginig ng kaunti ang boses mo. Pero sa sandaling iyon, buhay ka ng tunay. Doon ka tunay na nag-iisip. Tinutawag ito ng stoicism na kalayaang walang sinuman ang maaaring ibigay sa iyo. Nagmumula ito sa pagpili ng iyong mga prinsipyo kaysa sa kasikatan. Pwede mong sanayin ang ganyang ugali sa maliliit at praktikal na paraan. Sa susunod na makakita ka ng comment online na may libo-libong likes, huwag agad pindutin ang like. Sa halip, itanong mo, maniniwala pa ba ako dito kung walang ibang naniniwala? O kapag may gumawa ng pahayag na alam ng lahat na totoo, huminto ka muna at itanong, maniniwala ba ako dito kung hindi ko alam kung sino ang nagsabi nito? Pinipilit ka ng simpleng mga tanong na ito na magising ang isip mo at gawin ang sariling trabaho. Balikan mo ang huling pagkakataon na nanahimik ka kahit alam mong tama ka, para lang iwasang husgahan. Pakiramdam mo ba'y parang iniwan mo ang isang bahagi ng sarili mo? Iyan ang kapalit na binabayaran ng karamihan para magustuhan, pero ang stoic ay hindi kailanman magpapalit niyan.
dumaan ang 70% ng tao sa buhay nang hindi alam kung ano ang pakiramdam ng tumayo ng mag-isa ng may integridad. Napagkakamalan nila ang ginhawa ng karamihan bilang kalinawan, hindi nila alam na ito pala ay ginto ang plater na hawla. Pero ikaw, may pagpipilian ka. Gagawin mo bang isang echo lang ng karamihan o magiging boses ka ng sariling rason? Makalipas ang panahon, mawawala ang karamihan, mawawala ang ingay, at ang tanging matitira ay ikaw at ang sakit mo. Ano ang gagawin mo rito? Tatakbo ka ba palayo? Magrereklamo? O papangalanan mo ulit, babaguhin, at hahayaan mong hubugin ka nito para maging matatag na hindi matitinag? Doon tayo susunod. Ang tahimik na sining ng muling paghubog sa sakit at gawing pinakamatalim mong lakas. Muling ibigyang kahulugan ang paghihirap ayon sa sariling pananaw. May mga umaga nagigising ka na may kakaibang kawalan sa loob, hindi dahil sa isang tiyak na dahilan, kundi isang bigat, isang pakiramdam na may mali. Hindi iyan nakakagulat. Ang dapat pansinin ay ito. May mga taong buong buhay nila ay nabubuhay sa ilalim ng ulap na, yan, habang ang iba naman, nakaharap ang parehong sakit, ay nagiging mas matalim ang pag-iisip, mas malalim ang pagkatao, at sa isang paraan, mas magaang. Ang pagkakaiba ay nasa kung paano nila inilalarawan ang sakit. Hindi tinuturuan ka ng stoicism na tumakbo palayo sa paghihirap. Tinuturuan ka nitong muling bigyang kahulugan ito, tulad ng isang artisan na hinuhubog ang hilaw na bato upang lumabas ang hiyas sa loob. Ang pagkakahiwalay, pagkabigo sa karera, kamatayan ng mahal sa buhay. Sakit yan. Pero ang pinagkaiba ng mga Stoic ay hindi nila hinahayaan na ang unang reaksyon ang magdikta ng lahat. Humihinto sila, pinagmamasdan, at tinatanong, ano ang tinuturo nito sa akin? Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mga taong nagsasanay ng cognitive reappraisal, ang kakayahang baguhin ang pananaw sa emosyonal na karanasan, ay may mas mababang stress at mas maganda ang performance sa trabaho. Hindi ito natural na reflex, ito ay pinagpraktisang tugon, isang ugali na magtanong, magbago ng pananaw, at labanan ang pagnanais na lagyan agad ng label na trahedya ang bawat hirap. Naranasan mo na bang masaktan dahil sa isang tao, mabigo sa harap ng marami? Sa susunod na mangyari iyon, huwag itanong, bakit ako? Sa halip itanong, kung ito ay isang pagsubok, ano ang sinusubok nito? Ang tapang ko, kababa ang loob o pagtitiis? Ang tamang tanong ay kayang baguhin ang emosyonal mong kwento sa loob ng ilang segundo. Isipin mo ito, nakarama ka na ba ng pasasalamat sa sakit na akala mo'y sisira sa'yo? May mga pagkalugi na sobrang sakit sa simula, pero nagiging punto ng pagbabago na nagtulak sa'yo pasulong. Hindi ito bihira. Ang bihira ay ang taong sapat ang gising upang mapansin ito habang nangyayari. Sabi ni Epictetus, ang mga paghihirap ang nagpapakita kung sino ang tao. Yung mga taong ginagamit ang paghihirap bilang salamin, hindi bilang hawla, ang mabilis na lumalago. Subukan mo ito. Simple pero hindi madali. Kapag may sakit, isulat ang 3 bagay na hinihingi nito sa'yo. Baka tapang, katapatan, pagsuko o pagtanggap. Hindi ito para itanggi ang sakit, kundi para hindi ka mahila sa lambing sa sarili. Kapag nagtatanong ka ng mas mabuting tanong, nagbabago ang direksyon, at ang direksyon ang humuhubog sa kung sino ka. Mula doon, gawin mo pang hakbang. Isulat muli ang kwento na sinasabi mo sa sarili mo. Sa halip na nagtaksil siya, kaya hindi na ako nagtitiwala, subukan ang nagtaksil siya, kaya natutunan kong maging mas matalino sa pagpili ng pagtitiwala. Ang kwentong sinasabi mo ang nagiging pagkakakilanlan mo. Huwag hayaang ang paunang draft na isinulat sa galit ang magmaneho. Hindi mo pwedeng piliin kung ano ang mangyayari ngayon,
pero kaya mong piliin kung paano mo ito titingnan, bilang balakid o hamon, parusa o pagsasanay. Hindi ito peke o bulag na optimismo. Ito ay lakas ng isip. Sapagkat kung hindi mo muling aayusin ang kahulugan ng sakit mo, gagawin ito ng mundo sa pamamagitan ng takot, alaala at kultura at mauuwi kang biktima sa kwento ng iba. Huwag hayaan yan mangyari. Ibalik ang kapangyarihan na pangalanan ang iyong dinaranas, hindi para tumakas sa realidad, kundi para bumuo ng kinabukasan mula rito. Kakatapos lang nating talakayin ang siyam na makapangyarihang ugali ng pag-iisip mula sa pilosopiyang Stoic, hindi para gawing superhero ka, kundi para tulungan kang maging pinakamalinaw, pinakakalmado, at pinakamatatag na bersyon ng iyong sarili. Mula sa pagbitaw ng mga bagay na hindi mo makontrol hanggang sa paghahanda sa pinakamasamang posibleng mangyari. Mula sa paggawa ng puwang sa pagitan ng stimulus at reaksyon hanggang sa pagtatanong sa sariling isip at pagbago ng pananaw sa sakit, hindi ito mga life hacks. Ito ay mga paraan ng pamumuhay. Mga paraan na tutulong sa iyo manatiling grounded kahit pakiramdam mo'y gumuhuna ang lahat sa paligid mo. Hindi ito madali, pero yan ang punto. Ang mahirap gawin ay kadalasan ang siyang humuhubog kung sino ka. Kapag kaya mong pangakong isa sa buhay ang kahit ilan lamang sa mga ugaling ito, hindi ka lang magiging mas matalino sa teorya. Magiging mas matalas, mas matibay, at higit na hindi matitinag kaysa sa 70% ng mga tao na nakulong pa rin sa lumang reaktibong mga gawi. Kung ito ay tumimo sa'yo, subukan mong i-like ang video. Maliit lang yan, pero malaking tulong para maabot ang mensaheng ito sa iba na pwedeng nangangailangan din. At kung nasa landas ka, patungo sa mas matatag at matibay na buhay panloob, pindutin mo ang subscribe. May mga susunod pang video na tutulong sa'yo mamuhay ng may linaw, lalim at tunay na kalayaan.